Malakas ang buhos ng ulan at kasabay nito ang pag-iyak ng langit na tila nakikiayon sa walang tigil na pagluha ni Michelle. Nanginginig ang kanyang labi habang mahigpit niyang yakap ang munti niyang anak na si Aya na nilalagnat at nanginginig sa ginaw. Wala na akong pakialam, Michelle. Bukas na bukas din, lumayas kayo sa pamamahay ko. Hindi ako bangko para utangan niyo. Ang matalas na boses ni Roberto, ang kanilang may-ari ng bahay, ay bumasag sa tahimik na gabi, mas malakas pa sa sigaw ng hangin at kulog. Bumigat ang bawat paghinga ni Michelle, parang may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Bakit ngayon pa? Bakit sa ganitong kalagayan si Aya? Tila nag-unaw ang mundo niya sa bawat matatalim na salita ng lalaki. Pinipilit niyang magpakatatag para kay Aya, pero pakiramdam niya'y isa siyang lumulubog na bangka sa gitna ng unos, walang masisilungan, walang makakapitan. Mama, basag na tinig ni Aya, hirap sa paghinga, ang pumukaw sa kanyang diwa. Ang init ng katawan ng anak ay tila sumusunog sa kanyang balat. Mas mainit pa sa mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Kinailangan niyang kumilos. Kinailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Binalot niya ng maigi si Aya sa manipis na kumot at pilit na lumabas sa pinto. Bit-bit ang iilang gamit na nilagay niya sa lumang bag. Walang ibang magawa kundi maglakad sa gitna ng dilim at malakas na ulan. Bawat hakbang ay tila humahampas sa kanyang puso, masakit at puno ng kawalan. Sumasabay sa hangin ang kanyang mga dasal, humihingi ng tulong, humihingi ng kahit anong himala. Ang dilim ay tila bumabalot sa kanila, nilalamon ang anumang pag-asa. Walang makita si Michelle, kundi ang pagkidlat na panandali ang nagbibigay liwanag sa kalsadang madulas at maputik. Bawat patak ng ulan ay tumatagos sa kanyang manipis na damit, pero mas matindi ang lamig na nadarama niya mula sa takot at pangamba para kay Aya. Biglang, isang malakas na liwanag ang tumama sa kanilang direksyon, kasabay ng matinis na tunog ng busina. Nagulantang si Michelle, kinusot ang kanyang mga mata na basa sa luha. Isang malaking itim na sasakyan ang biglang lumitaw, mabilis ang takbo at papalapit sa kanila. Napasigaw siya, hinigpitan ng yakap kay Aya at pilit na umilag. Ngunit huli na ang lahat. Narinig niya ang pag-iskid ng gulong sa basang kalsada, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang sasakyan ay huminto sa tapat lang nila, ilang pulgada mula sa kanyang kinatatayuan. Halos mawalan siya ng hininga. Kung hindi niya nahatak ang sarili sa huling sandali, sigurado siyang nasagasaan na sila. Bumukas ang pinto ng driver at lumabas ang isang matangkad na lalaki. May edad na ngunit may tindig pa rin ng isang Ginoo. Nakakakilabot ang titig nito, tila malamig na yelo. Anong ginagawa niyo sa gitna ng kalsada sa ganitong oras? Hindi ba kayo nag-iingat? Ang boses nito ay matalim at puno ng galit, ngunit may bahid ng pagkabigla. Hindi makasagot si Michelle, nanginginig ang buong katawan. Tanging ang pag-ubo at mahinang daing ni Aya ang naririnig. Napansin ng lalaki ang kalagayan ng bata. Lumambot ang kanyang mukha. Bahagya. May lagnat ang anak mo. Tara, dadalhin ko kayo sa pinakamalapit na klinika. Sabi niya, ang tono ay mas kalmado na. Hindi na nag-atubili si Michelle. Umupo siya sa likod ng sasakyan habang ang lalaki ay nagmamaneho ng mabilis patungo sa klinika. Sa loob ng klinika, halos liparin ng kaba si Michelle. Habang tinitingnan ng doktor si Aya, nakaupo siya sa gilid, hawak ang kanyang nanginginig na mga kamay. Si Ricardo Vergara, ang lalaking nagmamaneho ng kotse, ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa kanila. Ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon, ngunit may isang bahid ng malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Ilang minuto ang lumipas na tila ba isang buong araw. Lumabas ang doktor na may ngiti sa labi. Okay na ang anak mo, Michelle. Nadala mo siya agad. Kailangan lang ng gamot at pahinga. Para itong bumunot ng tinik sa dibdib ni Michelle. Napaluha siya sa ginhawa.
Niyakap niya si Aya ng mahigpit nang mailabas na ito sa emergency room at ilipat sa isang ordinaryong kwarto. Lumapit si Ricardo kay Michelle. "Salamat, sir," malumanay na sabi ni Michelle, napayuko. "Hindi ko po alam kung paano kami makakabayad sa'yo." Umiling si Ricardo. "Huwag kang mag-alala sa bayarin. Hindi iyon ang mahalaga ngayon." Tiningnan niya si Aya na payapang natutulog. Sa mga sandaling iyon, tila nakita niya ang anino-nino ng kanyang anak na si Miguel sa mukha ni Aya. Ang sakit na matagal na niyang kinalimutan ay muling sumundot sa kanyang puso. "Michelle," tawag niya. Ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Napatingin si Michelle sa kanya, nagtataka. "May alok ako sa'yo." Nagulat si Michelle. "Ano po yun, sir?" "Kailangan ko ng asawa," direktang sabi ni Ricardo. Walang pag-aalinlangan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malungkot. "Isang asawa? Sa papel lang. Upang mapanatili ang imahe ng aking kumpanya at ang aking sarili. Marami ang nagdududa sa aking kakayahan na pamunuan ng hasyenda mula nang mamatay ang aking asawa at anak. Bilang kapalit, si Aya ay tatanggap ng pinakamagandang pangangalaga, edukasyon, at magkakaroon kayo ng ligtas na tahanan. Hindi na kayo magugutom. Hindi na kayo magugutom sa ilalim ng aking bubong." Tumulo ang luha ni Michelle. Isang kasal? Sa isang lalaking hindi niya kilala? Para lang sa pangalan at papel? Ngunit pagtingin niya kay Aya na payapang natutulog, nakita niya ang pangako ng seguridad. Isang ligtas na lugar para sa kanyang anak. Isang pagkakataon para gumaling si Aya. Nag-iisa siyang ina. Walang sino man nakakampi. Ito na marahil ang himala na kanyang ipinagdasal. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang bolpen na inabot ni Ricardo. Binasa niya ang kontrata. Napansin niya ang isang maliit na sugnay tungkol sa hindi matitinag na karapatan sa mana para kay Aya. Kung sakaling may mangyari kay Ricardo, napakunot ang kanyang noo, nagtataka sa nakasulat. Bakit may ganito? Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, ang desisyon niya ay para kay Aya. "Tinatanggap ko po, sir," mahina niyang sabi bago niya nilagdaan ang kontrata. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ngunit meron ding kakaibang pag-asa. Isa itong bagong simula, ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Ang bawat pahina ng kontratang iyon ay isang sumpa na nagtatali sa kanya sa isang buhay na hindi niya kailanman inisip, puno ng mga katanungan at mga lihim na hindi pa nasasagot. Tila bumaba mula sa isang panaginip si Michelle nang magising siya sa malambot at malaking kama sa loob ng Hacienda Santa Victoria. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa bintana. Nagbibigay liwanag sa isang silid na mas malaki pa sa buong inuupahan niyang bahay dati. Katabi niya, mahimbing na natutulog si Aya. Ang kanyang hininga ay regular at payapa. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ni Michelle ang lahat ng pinagdaanan nila. Ito ba ang bagong simula? Ang pangako ni Ricardo? Bumangon siya at lumapit sa bintana. Ang lawak ng hasyenda ay nagpakumbaba sa kanya. Mga lunti ang halaman, matatayog na puno, at isang malaking hardin na tila walang katapusan. Napakaganda, napakatahimik. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, may kakaibang pakiramdam ng paninikip ang dumapo sa kanyang puso. Ito ay parang isang ginintuang hawla. Maganda, ligtas, ngunit may mga rehas na hindi nakikita. Hindi pa natatapos ang kanyang pagmumuni-muni nang may kumatok sa pinto. "Michelle, gising na kayo. Pinahanda ni Don Ricardo ang agahan para sa inyo," sabi ng isang matandang babae. Marahil ang mayordoma, si Aling Nena. Pagkababa nila Aya, na masigla na ngayon at nawala na ang lagnat, tumambad sa kanila ang isang napakagandang dining area. Nakaupo na sa dulo ng mahabang mesa si Ricardo, tahimik na nagbabasa ng dyaryo.
Ang pagkain ay sagana at masarap, ngunit nanatiling tahimik ang buong silid. Walang imik si Ricardo at hindi rin nangahas magsalita si Michelle. Naramdaman ni Michelle ang pagod sa mga mata ni Ricardo, ang malalim na bakas ng kalungkutan na tila hindi na mawawala sa kanyang mukha. Naalala niya ang gabi sa klinika, ang tingin ni Ricardo kay Aya at ang kanyang alok. Ito ay isang transaksyon, hindi isang pagmamahalan. Narinig niya ang yapak ng paa na papalapit. Isang matangkad na babae ang bumaba mula sa hagdan. May matinding tingin at nakataas ang kilay. Ang kanyang suot ay mamahalin at ang kanyang buhok ay maayos na nakakulot. Si Gloria. Kaya pala maaga kang bumangon, Ricardo. May bisita pala tayo. Sabi ni Gloria, ang kanyang boses ay may bahid ng panunuya. Nagkatitigan sila ni Michelle. Pakiramdam ni Michelle, tinitimbang siya ni Gloria mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri kung gaano siya kahirap at kung gaano siya ka-oportunista. Si Michelle, Gloria, ang bago kong asawa. Diretsong sabi ni Ricardo. Walang emosyon habang ibinaba ang dyaryo. Nalaglag ang panga ni Gloria. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at gulat. Asawa? Ricardo, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ito magandang biro. Hindi ito biro, Gloria. Namin at ni Michelle ay kakal na. Siya na ang may bahay ng Hacienda Vergara. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Ricardo. May bahay? Isang babaeng pinulot mo lang sa kalsada, Ricardo? Iniinsulto mo ang alaala ni Isabela at ang pamilyang ito. Sigaw ni Gloria, hindi na napigilan ang kanyang galit. Hindi siya nababagay dito. Isa lang siyang salot, isang oportunista na gustong samantalahin ang yaman mo. Nanginginig ang buong katawan ni Michelle. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit nanatili siyang tahimik. Yakap si Aya. Ang tingin ni Gloria ay parang matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Alam niyang ito pa lang ang simula. Matapos ang maikling komprontasyon, umalis si Gloria. Padabog ang bawat hakbang. Hindi na rin nagtagal si Ricardo. Naiwan si Michelle at Aya sa malaking bahay, pakiramdam ay napakaliit nila. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Michelle na libutin ang hasyenda, nagbabaka sakali na maintindihan ang lugar na kanyang tinutuluyan. Nakita niya ang mga larawan ni Isabela, ang yumaong asawa ni Ricardo, na nakasabit sa mga dingding. Isang napakagandang babae, may ngiting puno ng buhay. Mayroon ding mga larawan ni Miguel, ang kanilang anak. Isang hapon, habang naglalakad siya sa lumang parte ng hasyenda, malapit sa kusina, may narinig siyang bulungan. Natigilan siya. Boses ni Gloria at ng isang matandang kasambahay. Kailangan nating mag-ingat, Aling Marta. Kung malaman ni Ricardo ang totoo sa likod ng pagkawala ni Isabela, tiyak na lagot tayo. Bulong ni Gloria, ang kanyang boses ay puno ng kaba. At ang mga dokumentong yon, kailangan nating siguraduhin na hindi na kailanman matutuklasan. Napatigil ang hininga ni Michelle. Ang mga salita ay bumalik sa kanya ng paulit-ulit. Lihim ng Isabela. Isang aksidente, hindi lang simpleng aksidente. Mga dokumento. Tila may bumalot na lamig sa kanyang katawan. Hindi lang pala ang pamilya ni Ricardo ang may lihim, pati ang pagkawala ni Isabela ay tila may malalim na misteryo. Ang kanyang pagdating sa hasyenda ay tila hindi lamang isang transaksyon, kundi isang pagpasok sa isang napakakomplikadong web ng mga lihim at panganib. Ang tahimik na gabi sa Hacienda Vergara ay tila isang malaking kumot na bumabalot kay Ricardo, ngunit hindi nito kayang takpan ng lamig na nadarama niya sa loob. Nakaupo siya sa kanyang opisina. Ang solong ilaw ng lamesa ang nagbibigay liwanag sa lumang frame ng larawan na kanyang hawak. Si Isabela at Miguel. Ang kanilang mga ngiti ay tila nagpapatindi lang sa kirot sa kanyang puso. 4 na taon na ang nakalipas, ngunit ang bawat detalye ng trahedya ay sariwa pa rin sa kanyang isip. Ang huling pag-uusap nila ni Isabela
bago ito umalis. Isang mainit na pagtatalo tungkol sa isang desisyon sa negosyo at sa isang mahalagang dokumento na gusto nitong ipakita sa kanya kinabukasan. Ngunit kinabukasan, ang tanging natagpuan niya ay ang durog na sasakyan at ang balita ng kanilang pagpanaw. Ang dokumento ay hindi na kailanman natagpuan. Palagi niyang sinisisi ang sarili. Kung hindi lang siya nakipagtalo, kung hindi lang siya nagalit, marahil ay buhay pa sila. Ang kanyang kasal kay Michelle, ang desisyon na kumuha ng asawa sa papel, ay isa lamang mekanismo upang mapanatili ang katinoan ng kanyang pamumuhay at ang imahe ng kanyang kumpanya. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang isa lamang itong pagtakas sa kanyang sariling kalungkutan. Mula nang dumating si Michelle at Aya, may kakaibang pagbabago sa hasyenda. Hindi man niya aminin, may bahagi sa kanya na nagbabago. Nakikita niya si Michelle na matiyagang tinuturuan si Aya ng mga aralin sa buhay. Ang pag-ibig nito sa kanyang anak ay walang kapantay. Minsan, nakita niya si Aya na tumatakbo sa hardin, may malawak na ngiti sa labi. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakita sa hasyenda. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang tawanan nina Michelle at Aya. Nasilip niya si Aya na nakaupo sa sahig, may hawak na Crayola, at ipinagmamalaki kay Michelle ang kanyang drawing. Isang pamilya, isang lalaki, isang babae, at isang maliit na bata. Parang tinusok ang kanyang puso. Pagkatapos, tumakbo si Aya at nagulat siya nang lumapit ito sa kanya. Papa Ricardo, tingnan mo po, ginuhit ko tayo. Masiglang sabi ni Aya. Iniabot ang kanyang obra. Ang salitang papa ay tila kidlat na tumama sa kanya. Matagal na niyang hindi narinig ang salitang iyon. Nanigas siya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Aya, huwag kang ganyan. Hindi siya ang papa mo. Mahinang sabi ni Michelle, may bahid ng hiya sa boses. Okay lang, Michelle, sabi ni Ricardo. Pinilit ngumiti. Kinuha niya ang drawing at tiningnan ito. Sa gitna ng lahat ng gulo sa kanyang buhay, ang inosenteng sining ni Aya ay tila nagbigay ng isang pahiwatig ng init. Kinabukasan, naramdaman ni Ricardo ang presensya ni Gloria sa kanyang opisina. Ricardo, ano ba itong ginagawa mo? Ang babaeng yan. Napakababa ng kanyang pinanggalingan. Hindi siya karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya Vergara. Iniisip ko lang ang reputasyon natin at ang alaala ni Isabela. Gloria, sapat na. Alam kong hindi mo gusto si Michelle, pero may dahilan ako kung bakit ko ito ginagawa. Malamig na sagot ni Ricardo. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi niya kayang ipagtanggol ng buong tapang si Michelle laban sa mapanira nitong dila. May bahagi sa kanya na natatakot na baka tama si Gloria at natatakot na baka masira ang kanyang imahe. Isang gabi, habang umiinom siya ng kape sa hardin, nakita niya si Michelle na naglalakad malapit sa fountain, kung saan nakatayo ang isang maliit na rebulto para kay Isabela at Miguel. Nanatili siyang tahimik, pinapanood ito. Lumapit si Michelle sa rebulto. Tiningnan ito ng matagal at tila nakikipag-usap sa hangin. Naramdaman ni Ricardo ang kanyang pag-iisa, ang bigat ng kalungkutan na ibinahagi nilang dalawa. Habang nagbabalik siya sa loob ng bahay, isang tawag sa telepono ang nagpataas ng kanyang kaba, isang hindi kilalang numero. Don Ricardo, may impormasyon po ako tungkol sa aksidente ni Senyora Isabela. Sabi ng isang boses sa kabilang linya, malalim at bahagyang nanginginig. Hindi po iyon simpleng aksidente at may kinalaman po si Senyora Gloria sa nawawalang dokumento. Nanlamig si Ricardo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang mga salitang iyon ay nagpaaling-awngaw sa kanyang isip, muling nagbabalik sa kanyang mga tanong at hinala. Kung hindi simpleng aksidente, ano ang nangyari? At anong kinalaman ni Gloria dito? Ang mundo niya ay tila umikot.
at ang matagal nang nakabaon na mga lihim ay tila handang lumabas sa liwanag. Simula nang marinig ni Michelle ang bulungan ni na Gloria at ng kasambahay tungkol sa lihim ni Isabela at sa hindi simpleng aksidente, hindi na siya mapakali. Bawat galaw ni Gloria ay kanyang binabantayan, bawat salita ay kanyang iniintindi. Ang malawak na hasyenda na dati tila kanlungan ay ngayon tila isang malaking labyrinth ng mga lihim at panganib. Isang umaga, habang nag-aagahan sila, biglang sumigaw si Gloria. Nasaan? Nasaan ang kwintas ko? Ang kwintas na mana pa ng lola ni Isabela. Ang mamahaling diamante. Sino ang magnanakaw? Nagulat ang lahat, lalo na si Michelle. Alam niyang ito na ang simula. Matalim na tumingin si Gloria kay Michelle. Puno ng galit. Ikaw lang ang bagong dating dito. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Gusto mong samantalahin ang yaman ng pamilya Vergara. Hindi po. Hindi ko po magagawa yan, Senyora Gloria. Depensa ni Michelle. Nanginginig ang boses. Hawak niya ang kamay ni Aya, na takot sa biglaang sigawan. Sinungaling! Makita mo ba ang mga kamay mong yan? Hindi ka karapat-dapat na hawakan ang mga gamit dito. Hindi mo alam ang halaga ng mga ito. Patuloy na paninira ni Gloria habang dinuduro si Michelle. Nasa likod nila si Ricardo na bagong dating mula sa opisina. Napatingin sa kanya si Michelle, umaasa na ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang nakita niya ay isang bahid ng pagdududa sa mga mata ni Ricardo. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, ngunit sapat upang durugin ang kanyang puso. Ang pagdududa na yon ay mas masakit pa sa mga salita ni Gloria. Pakiramdam niya ay nag-iisa na naman siya at ang kanyang pangakong ligtas na tahanan ay nagiging isang ilusyon. Ipapahanap natin ang kwintas, Gloria, malamig na sabi ni Ricardo, ngunit hindi man lang niya tiningnan si Michelle. Huwag kang magbibintang ng walang sapat na ebidensya. Ebidensya? Ricardo, wala nang iba pang pwedeng gumawa nito kundi siya. Iginiit ni Gloria. Umalis si Ricardo. Iiwan si Michelle sa gitna ng mga tingin ng mga kasambahay at ang galit ni Gloria. Napakasakit. Tumakbo si Michelle pabalik sa kanyang kwarto, luha ang luhaan. Niyakap niya si Aya ng mahigpit, humihikbi. Patawarin mo ako, anak. Bakit ko ba tayo dinala dito? Mama, huwag ka nang umiyak. Mahal kita, sabi ni Aya. Hinaplos ang pisngi ng kanyang ina. Tiningnan ni Michelle ang inosenteng mukha ng anak. Para kay Aya. Para sa kaligtasan niya. Kailangan niyang magpakatatag. Kalaunan, habang naglilinis ng kwarto, napansin niya ang isang lumang libro sa istante. Ang libro ay pagmamay-ari raw ni Isabela. Sa pagbuklat niya rito, may nahulog na maliit na piraso ng papel. Isang notang isinulat ng kamay. Gloria, dokumento, lupa, nakasulat. Kumunot ang kanyang noo. Ito ba ang tinutukoy ni Gloria sa bulungan niya? Ngunit bago pa niya lubusang mabasa at maintindihan ng lahat, bumukas ang pinto. Si Gloria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong ginagawa mo sa mga gamit ni Isabela? May binubulsa ka na naman, hindi ba? Sigaw ni Gloria at agad na lumapit kay Michelle. Kinuha niya ang papel na hawak ni Michelle at sa isang iglap ay pinunit ito sa maliliit na piraso sa harap mismo ni Michelle. Wala kang karapatan na pakialaman ang mga gamit dito, lalo na ang mga personal na gamit ni Isabela. Galit na sabi ni Gloria. Nalaglag ang puso ni Michelle. Ang tanging ebidensya na hawak niya ay nawala na. Ang mga salita ni Gloria at ang pagdududa ni Ricardo ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema, nag-iwan ng isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng ginintuang hawla na ito, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawala. Ang imahe ng nagdududang tingin ni Ricardo kay Michelle ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip.
Sa mga sumunod na araw matapos ang insidente sa nawawalang kwintas, hindi siya mapakali. Hindi niya kayang makatulog ng mahimbing, laging bumabalik sa kanyang alaala ang sakit sa mga mata ni Michelle nang tiningnan niya ito. May mali. Ramdam niya na may mali. Bagamat itinanggi ni Gloria na may alam siya, may mga detalye sa kanyang kwento na hindi nagtutugma. Ang matandang kasambahay na si Aling Rosa na matagal nang naglilingkod sa hasyenda ay minsan niyang narinig na nagbubulungan tungkol sa kung paano lagi siyang nakakakita ng mga kakaibang bagay, ngunit hindi niya kayang magsalita. Palihim na sinimulan ni Ricardo ang sarili niyang imbestigasyon. Tinanong niya ang ilang katiwala. Sinuri ang mga lumang CCTV footage, ngunit tila walang nakita. Hanggang isang gabi, habang naghahanap siya ng lumang dokumento sa kanyang opisina, nakita niya ang isang lumang DVR na nakakonekta sa mga nakatagong kamera sa mga lugar na hindi abot ng pangunahing sistema ng seguridad. Ito ay ginawa ng kanyang ama noon, isang uri ng secret security para sa mga mahahalagang ari-arian. Sa pagtingin niya sa footage mula sa araw ng pagnanakaw, nakita niya si Gloria. Nakita niya kung paano nito kinuha ang kwintas mula sa isang tagong drawer, pagkatapos ay itinago sa ilalim ng unan sa kwarto ni Michelle bago ito sumigaw at magpanggap na nawawala. Napapikit si Ricardo. Ang galit ay biglang bumalot sa kanya, ngunit kasabay nito ang matinding pagsisisi. Dinududahan niya si Michelle. Pinaniwalaan niya si Gloria, ang kanyang sariling kapatid. Isang hapon, habang abala si Michelle sa pagluluto ng sopas para kay Aya na nagkaroon ng bahagyang lagnat muli, tahimik na pinagmamasdan siya ni Ricardo mula sa kusina. Nakita niya ang pag-aalaga ni Michelle sa kanyang anak, ang paghaplos nito sa noo ni Aya, ang pagbulong ng mga pampakalma. Ito ang parehong dedikasyon at pagmamahal na nakita niya kay Isabela noon. May kakaibang init na umusbong sa kanyang puso. Kinagabihan, malakas ang buhos ng ulan. Tulad ng gabing nagkita sila ni Michelle. Naglakad si Ricardo patungo sa lumang silid-aklatan, kung saan siya madalas nagkukulong tuwing malakas ang ulan. May isang lumang kahon doon, puno ng mga gamit ni Miguel. Kinuha niya ang larawan ng kanyang anak. Ang sakit ng pagkawala ay muling bumalik. Mas matindi pa. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Bumagsak siya sa upuan, niyakap ang larawan ni Miguel, at umiyak ng walang tunog. Isang lalaking mayaman, may kapangyarihan, ngunit sa loob ay durog na durog. Ricardo? Isang mahinang boses ang bumulaga sa kanya. Hindi niya napansin na bukas pala ang pinto. Si Michelle. Nakatayo ito sa may pintuan. May hawak na tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigla. Ngunit walang paghuhusga. Walang takot. Tanging pag-unawa at kalungkutan. Michelle? Bulong niya nagpunas ng luha. Nahihiya siya. Gusto niyang magtago, ngunit hindi niya magawa. Lumapit si Michelle. Dahan-dahan. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa sa mesa at umupo sa katabing upuan. Hindi ito nagsalita. Hindi nagtanong. Tiningnan lang niya si Ricardo at sa tingin niyang iyon, tila nabasa ni Michelle ang lahat ng sakit at pag-iisa na matagal na niyang ikinukubli. Sa loob ng mga sandaling iyon, tila naging magkapantay sila, dalawang kaluluwang nasaktan, naghahanap ng pag-unawa sa isa't isa. Gusto mo ng kausap? Mahinang tanong ni Michelle. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pakikiramay. Napatingin si Ricardo sa kanya. Ang init ng kanyang mga mata, ang kanyang pag-unawa ay tila bumubura sa kanyang mga depensa. Ayos lang ako, sabi niya, ngunit ang boses niya ay basag. Hindi, sagot ni Michelle, nakangiti ng malungkot. Hindi ka ayos, pero ayos lang iyon. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Ricardo, may isang pader na unti-unting ginigiba sa pagitan nila. Isang koneksyon ang nabuo, hindi dahil sa kontrata, kundi sa pag-unawa sa sakit ng bawat isa. Ang gabi sa silid-aklatan ay nagbago ng lahat para kay Michelle.
Ang pagiging bukas ni Ricardo, ang kanyang mga luha, at ang kanyang pagtanggap sa kanyang presensya ay nagpabago sa kanyang pananaw. Hindi na siya isang malamig na amo, kundi isang lalaking nasasaktan, nag-iisa, at tila naghahanap ng pag-unawa. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho, nag-iwan ng isang espasyo para sa pag-unawa at pagtitiwala. Matapos ang insidente sa nawawalang kwintas at ang patuloy na pag-atake ni Gloria, napagtanto ni Michelle na kailangan niyang kumilos, hindi lamang para sa kanyang sarili at kay Aya, kundi para rin kay Ricardo. Nagsimula siyang maghanap ng mga impormasyon tungkol kay Isabela at sa mga lihim na tila nakatago sa hasyenda. Palihim siyang nakikipag-usap sa ilang matatandang kasambahay, lalo na kay Aling Nena, na tila may alam ngunit natatakot magsalita. Sa bawat bulong, bawat patak ng impormasyon, unti-unti niyang binubuo ang puzzle. Nalaman niya na si Isabela ay hindi lamang isang simpleng may bahay. Aktibo rin ito sa pamamahala ng mga ari-arian ng pamilya at may sariling mga proyekto. At bago ang kanyang kamatayan, tila may malaking problema siyang kinakaharap. Isang araw, habang naglilinis siya ng lumang bodega na matagal nang hindi nagagamit, nakita niya ang isang kahon ng mga lumang dokumento at personal na gamit ni Isabela. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga sulat, natagpuan niya ang isang luma at kupas na journal. Sa loob nito, nakasulat ang pangalan ni Isabela. Binuksan niya ito nang may kaba. Ang mga pahina ay puno ng mga tala tungkol sa kanyang pag-ibig kay Ricardo, sa kanyang pangarap para kay Miguel, at sa kanyang mga pagkabahala sa negosyo. Ngunit sa huling bahagi ng journal, may mga entry tungkol sa mga kakaibang transaksyon at mga pinirmahang papeles nang walang pahintulot. May pangalan si Gloria na paulit-ulit na nababanggit. Isang entry ang nagpabigla sa kanya. Si Gloria ay gumagawa ng kung ano-anong gimmick. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari sa mga lupaing malapit sa Batangas at may mahalagang dokumento akong hawak na magpapatunay sa kanyang mga katiwalian. Kung may mangyari sa akin, alam na ni Ricardo ang totoo. Nanginginig ang mga kamay ni Michelle habang binabasa niya ito. Ang nawawalang dokumento na binabanggit sa tawag kay Ricardo at ang hindi simpleng aksidente na narinig niya mula sa bulungan. Lahat ay tila nagtutugma. Si Gloria, kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, naramdaman ni Michelle ang pagbabago sa pagitan nila ni Ricardo. Hindi na ganoon katahimik. Ikinuwento ni Michelle ang mga pinagdaanan niya bago niya nakilala si Ricardo, ang kanyang mga pangarap para kay Aya. Nakikinig si Ricardo ng may pag-unawa at minsan ay nakangiti pa. May isang sandali na ang kanilang mga kamay ay nagkadikit sa ilalim ng mesa at may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Hindi na lamang ito isang kontrata, kundi isang simula ng isang bagay na mas malalim. Biglang pumasok si Gloria, galit na galit. Ricardo, may narinig akong kumakalat na balita. Sinisiraan mo raw ang pangalan ko. At nakita ko si Michelle na nakikipag-usap sa mga kasambahay tungkol sa mga bagay na hindi naman niya dapat pakialaman. Sa pagkakataong ito, hindi na tahimik si Ricardo. Gloria, sapat na. Alam kong ikaw ang nagplano sa pagkawala ng kwintas. At huwag mong sabihin sa akin kung sino ang pwedeng kausapin ni Michelle. Ito ang kanyang tahanan ngayon. Nagulat si Gloria. Ang kanyang muka ay namutla sa galit. Ricardo, ano bang nangyayari sa'yo? Pinagtatanggol mo ang babaeng yan? Pinagtatanggol ko ang katotohanan at ang aking pamilya. Matatag na sabi ni Ricardo. Ang kanyang tingin ay matalim. Bumalik si Gloria sa kanyang kwarto, padabog ang bawat yapak. Ngunit alam ni Michelle na hindi pa ito ang katapusan. Sa katunayan, nararamdaman niya na ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking labanan. Kinaumagahan, habang naglalakad si Michelle sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Gloria mula sa telepono. Oo, kailangan nating tapusin ang paglilipat ng titulo ng lupa
Walang dapat makaalam. Kailangan nating burahin ang lahat ng bakas. Namilog ang mga mata ni Michelle. Mga lupa, mga dokumento, ang journal ni Isabela. Ang mga salita ay tila bumalik sa kanya ng paulit-ulit. Kung may mangyayari sa akin, alam na ni Ricardo ang totoo. Mga katiwalian ni Gloria. Naintindihan na niya ngayon. Si Gloria ay hindi lamang inggit, kundi may mas malalim na plano. Kailangan niyang sabihin ito kay Ricardo. Ngunit paano? Ang galit ay tila isang apoy na nagliliyab sa kalooban ni Gloria. Hindi niya matanggap na ang kanyang kinaiinisan na si Michelle, isang babaeng walang pinagmulan, ay nakakakuha na ngayon ng atensyon at proteksyon mula kay Ricardo. Si Ricardo, ang lalaking matagal na niyang pinangarap, ang lalaking dapat ay kanya, ang lalaking pinili, ang yumaong si Isabela. At ngayon ay ang hamak na si Michelle, ang Hacienda Vergara, ang mana ng kanyang pamilya, ay tila unti-unting lumalayo sa kanyang kamay. Narinig niya ang pagtatanggol ni Ricardo kay Michelle sa hapagkainan, ang pagiging matatag nito. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Kung hindi niya kikilos ng mabilis, mawawala ang lahat sa kanya. Ang mga lupaing matagal na niyang pinaplano na ilipat sa kanyang pangalan, ang kapangyarihan na matagal na niyang inaasam, at higit sa lahat, ang pagkapanatili ng lihim sa likod ng pagkamatay ni Isabela, ang nawawalang dokumento na may kinalaman sa kanyang mga katiwalian na alam niyang sinisikap matuklasan ni Ricardo. Hindi, Gloria. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat sa akin. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana sa isang malakas na pagkulog. Ang hangin ay bumubulong ng masamang balita at ang kanyang isip ay nagplano ng mas malalim. Nagsimula si Gloria na magplano ng mas detalyado. Kailangan niyang tiyakin na walang sino man ang magdududa sa kanya. Kailangan niyang gawin ito ng walang bakas. Ang sakit at lagnat ni Aya ay tila naging isang oportunidad, isang kahinaan na maaari niyang samantalahin. Isang hapon, nakita niyang nag-aalala si Michelle dahil sa patuloy na lagnat ni Aya. Hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ng bata at kailangan nitong uminom ng gamot na may tamang oras. Palaging iniiwan ni Michelle ang gamot ni Aya sa mesa sa tabi ng kama at isang baso ng tubig. Aling Marta, tawag niya sa matandang kasambahay na malapit sa kanya. Pwede mo bang tulungan ako sa mga bulaklak sa hardin? Kailangan nating ayusin ang mga ito bago magdilim. Pinilit ni Gloria na pagtrabahuhin si Aling Marta sa hardin, malayo sa kwarto ni na Michelle. Sa pagkakataong yun, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Aya. Tiningnan niya ang gamot sa mesa. Kinuha niya ang bote, binasa ang label. Ngumiti siya ng mapait. Hindi niya ito papalitan ng lason. Hindi niya kayang pumatay. Ngunit kaya niyang pahirapan. Kinuha niya ang bote ng gamot at pinalitan ng isang matabang tubig na may kaunting pangkulay. Walang amoy, walang lasa, walang sino man ang makakahalata. Ang gamot ni Aya ay hindi na makakarating sa kanya at sa kanyang kalagayan, siguradong lalala ang lagnat. Iyan ang dapat sa'yo, Michelle, bulong niya habang papalabas ng kwarto. Ang mga mahihina ay walang lugar dito. Nang gabi na yun, mas lumakas ang hangin at ulan. Patuloy na lumalala ang lagnat ni Aya. Hindi makatulog si Michelle. Patuloy na minamasahe ang anak. Pinapakain ng gamot na akala niya ay makakapagpagaling, ngunit walang epekto. Nabalitaan ni Gloria mula sa mga kasambahay na mas lumalala ang kalagayan ni Aya. Ngumiti siya ng patago. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nang gabing iyon, habang malakas ang hangin at ulan, dahan-dahang lumabas si Gloria mula sa kanyang kwarto. Napansin niyang nakabukas ang pinto sa hardin. Tila may kumausap sa kanya. Kailangan niyang ilabas ang mag-ina. Kung magkasakit ng matindi si Aya, o kung may masamang mangyari sa kanila, tiyak na walang magdududa sa kanya. Kung hindi man nila mamatay, siguradong masisira ang imahe ni Michelle
at ipapakita nito kay Ricardo na hindi ito karapat-dapat para sa hasyenda. Palihim siyang lumapit sa kwarto ni na Michelle. Nakita niya ang inosenteng mukha ni Aya na natutulog, ngunit ang kanyang lagnat ay halata. Kinuha niya ang susi ng kwarto na iniiwan ni Michelle sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at walang awang binuhat si Aya na nakabalot sa kumot. Mahimbing ang tulog ni Michelle kaya hindi niya napansin. Tahimik niyang inilabas si Aya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inilalagay si Aya sa isang upuan sa labas ng hardin sa ilalim ng malakas na ulan. Pagkatapos, bumalik siya sa kwarto ni Michelle. Ginising ito. "Michelle, gising! Wala si Aya." Nagising si Michelle, nagulantang. "Wala si Aya? Nasaan ang anak ko?" "Hindi ko alam. Baka lumabas. Hanapin mo." Sigaw ni Gloria. May pekeng pag-aalala. Nagmadali si Michelle na lumabas. Naghahanap kay Aya sa gitna ng dilim at malakas na ulan. Ngunit nang makalabas siya, biglang isinara ni Gloria ang pinto sa hardin at nilak ito mula sa loob. Mula sa kanyang kwarto, nakita niyang nakakulong na ngayon si Michelle sa labas, basang-basa sa ulan, at patuloy na tinatawag ang kanyang anak. Ngumiti si Gloria. May kasamang matinding pait. Ito na ang huling hantungan ng mga Alcaraz sa Hacienda Vergara. Napakalakas ng ulan. Ang kulog ay umalingaw-ngaw sa buong Batangas at ang kidlat ay patuloy na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina, sinisikap tapusin ang ilang dokumento, ngunit hindi siya mapakali. Ang mga salita ng misteryosong tumawag tungkol sa aksidente ni Isabela at ang journal na hindi niya pa nakukuha ay bumabagabag sa kanyang isip. Bukas na bukas, balak niyang kausapin si Michelle tungkol sa lahat ng kanyang natuklasan at sasabihin sa kanya na alam niya ang katotohanan tungkol sa nawawalang kwenta. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Ang hasyenda ay tila napakatahimik maliban sa tunog ng ulan. Walang ingay mula kay Aya, walang anino ni Michelle. Hindi karaniwan. Dali-dali siyang lumabas ng opisina at nilibot ang bahay. "Michelle? Aya." Tawag niya. Walang sumasagot. Kumatok siya sa kwarto ni Michelle. Walang sagot. Binuksan niya ang pinto. Wala. Walang Michelle. Walang Aya. Kinabahan si Ricardo. Sa gitna ng bagyong ito, saan sila pupunta? Bumaba siya sa sala. Nagtanong sa mga kasambahay, "Nakita niyo ba si Michelle o si Aya?" "Hindi po, Don Ricardo. Akala namin ay tulog na sila." Sagot ng isa. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Ang hardin. Ang pinto sa hardin ay minsan nang nakabukas sa gitna ng gabi. Mabilis siyang lumabas sa sala, papalapit sa hardin. Nang makalapit siya sa pinto ng hardin, may narinig siyang mahinang pag-ubo. Pagkatapos, isang mahinang tawag. "Aya." "Anak?" Kinilabutan si Ricardo. Agad niyang binuksan ang pinto at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang mundo. Nandoon si Michelle, basang-basa sa ulan, nanginginig sa ginaw, mahigpit na nakayakap kay Aya, nabalot sa isang kumot at halata ang mataas na lagnat. Ang kanilang mga labi ay kulay ube na at nanginginig. Ang buong katawan ni Michelle sa lamig. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. "Michelle! Aya!" Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkabigla. Agad siyang lumusong sa malakas na ulan. Hindi alintana ang basang lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang binuhat si Aya at niyakap si Michelle. "Ricardo? Si Gloria." Mahinang bulong ni Michelle. Hirap na hirap magsalita. Parang may malamig na tubig na dumaloy sa kanyang buong katawan. Si Gloria, ang kanyang kapatid. Niyakap ni Ricardo si Michelle ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng unos at ng pagkabigla, may isang bagay na biglang luminaw sa kanyang isip.
Ang sakit na naramdaman niya noong nawala si Isabela at Miguel ay tila bumalik. Ngunit ngayon, ang sakit na yon ay sinamahan ng matinding takot na mawala sina Michelle at Aya. Mahal niya sila. Mahal niya si Michelle. At si Aya, para na rin niyang anak. Ang pamilyang nabuo niya sa papel ay naging totoo sa kanyang puso. Kasalanan ko ito, bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagsisisi. Patawarin mo ako, Michelle. Binuhat niya si Aya ng mabilis at inalalayan si Michelle pabalik sa loob ng hasyenda. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit habang tinitingnan niya ang bahagi ng bahay kung nasaan ang kwarto ni Gloria. Hindi niya ito mapapalampas, hinding-hindi. Nang makapasok na sila sa mainit na bahay, ibinaba niya si Aya sa kanyang kama at agad na inasikaso si Michelle. Habang nagpapalit siya ng basang damit, narinig niya ang pagtunog ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at ang nakita niya ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Isang recording. Boses ni Gloria. Kailangan nating tapusin ang paglilipat ng titulo ng lupa. Kailangan mong siguraduhin na walang bakas. At ang babaeng yon, si Michelle. Kailangan nating ilayo siya kay Ricardo bago pa niya matuklasan ang lahat. Kailangan din nating burahin ang lahat ng ebidensya ng aksidente ni Isabela. Walang sino man ang dapat makaalam sa aking plano. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Lumitaw rin ang ilang larawan ng mga dokumento na nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng mga lupaing pagmamay-ari ng hasyenda. At ang kanyang pirma ay peke. Ang galit ay biglang bumalik. Mas matindi pa. Ang kanyang kapatid. Ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila Michelle. At ang dahilan ng kanyang kalungkutan sa loob ng 4 na taon. Niyakap ni Ricardo si Michelle. Na dahan-dahang gumising ang kanyang mga mata ay malabo pa. Si Gloria. She did this. Mahinang bulong ni Michelle. Niyakap niya si Michelle ng mas mahigpit. Alam ko, Michelle. Alam ko na ngayon ang lahat. Ang kanyang desisyon ay matatag. Hindi na siya magdadalawang isip. Hindi na niya hahayaan na saktan pa ni Gloria ang kanyang pamilya. Hindi na. Sa paggising ni Michelle, ramdam pa rin niya ang lamig at panghihina ng kanyang katawan. Ngunit mas matindi ang init ng yakap ni Ricardo. Ang kanyang mga salita. Alam ko, Michelle. Alam ko na ngayon ang lahat. Ay umaling-aungaw sa kanyang isip. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng pinagdaanan nila, pakiramdam niya ay ligtas siya. Ligtas sa mga bisig ng lalaking ito. Kinabukasan, ang Hacienda Vergara ay tila mas tahimik kaysa dati. Ngunit ang katahimikan na iyon ay may kasamang tensyon. Pinatawag ni Ricardo si Gloria, ang kanyang abogado, at ang ilang matatandang kasambahay na matagal nang naglilingkod sa pamilya. Ipinaupo niya si Michelle sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Si Aya ay nasa pangangalaga ni Aling Nena, malayo sa posibleng komprontasyon. Dumating si Gloria, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamataas. Ngunit nang makita niya si Michelle sa tabi ni Ricardo, at ang tingin ni Ricardo na puno ng galit at desisyon, tila may bumagsak sa kanyang pagtitiwala sa sarili. Gloria, nagsimula si Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Mayroon akong ilang bagay na gustong linawin. Tungkol sa nawawalang kwintas, sa pagkawala ni Isabela, at sa mga transaksyon sa mga lupain ng hasyenda. Nanlaki ang mga mata ni Gloria. Ricardo, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko alam ang mga yan. Bakit mo pinapakinggan ang babaeng yan? Ngunit hindi na nagpadaig si Ricardo. Ipinakita niya ang recording ng boses ni Gloria, ang mga larawan ng mga dokumento na nagpapakita ng iligal na paglilipat ng lupa, at ang peke niyang pirma. Binanggit din niya ang mga pahayag ng mga kasambahay na nakakita sa kanya na naglalagay ng kwintas sa kwarto ni Michelle at ang kanyang pagtatangka na saktan sina Michelle at Aya sa hardin. At Gloria, patuloy ni Ricardo,
Alam ko rin ang tungkol sa nawawalang dokumento ni Isabela. Ang dokumento na magpapatunay sa iyong mga katiwalian at ang journal ni Isabela na natagpuan ni Michelle na nagdetalye ng iyong mga plano. Ang pagkamatay ni Isabela at Miguel, hindi ito isang aksidente, hindi ba? Biglang nanginig si Gloria. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Hindi na siya makatanggi. Ang kanyang matagal nang itinagong mga lihim ay nabunyag na. Hindi! Hindi totoo yan! May nag-utos lang sa akin. Hindi ko sinasadya. Sigaw ni Gloria. Ang kanyang tinig ay basag. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga salita ay nagpapatunay lamang ng kanyang pagkakasala. Gloria? Matatag na sabi ni Ricardo. Mula ngayon, wala ka ng lugar sa Hacienda Vergara. Wala ka ng karapatan sa kahit anong pamana ng pamilyang ito at haharapin mo ang lahat ng legal na kinakailangan para sa iyong mga ginawa. Hindi na nagsalita si Gloria. Tanging ang mga luha ang umagos sa kanyang pisngi habang inaalalayan siya ng mga pulis na dumating upang arestuhin siya. Ang kanyang pagmamataas ay nawala na, napalitan ng kahihiyan at pagkatalo. Matapos ang komprontasyon, bumalik si Ricardo kay Michelle. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Patawarin mo ako, Michelle. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang totoo. Hindi ko malalaman kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Niyakap ni Michelle si Ricardo ng mahigpit. Salamat, Ricardo. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Sa mga sumunod na araw, ang hasyenda ay unti-unting nagbago. Ang dating mabigat na kapaligiran ay napalitan ng gaan at kapayapaan. Si Ricardo ay mas malambing na ngayon at mas madalas na nakikitang nakikipaglaro kay Aya. Si Michelle, sa wakas, ay nakaramdam ng tunay na kapanatagan. Ang kanilang pagmamahalan ay lalong lumalim. Hindi na lamang ito isang kontrata, kundi isang pundasyon ng isang bagong pamilya. Isang gabi, habang nagbabasa ng kwento si Ricardo kay Aya, may isang kumatok sa pinto. Isang mensahero. May inabot na malaking envelope kay Michelle. Michelle, may nagpadala nito para sa'yo, sabi ng mensahero. Kinabahan si Michelle. Binuksan niya ang envelope. Sa loob, may mga lumang larawan at mga dokumento. Mga larawan ng isang lalaking may kasama niya at ang ilang pekeng dokumento na nagsasabing ang ama ni Aya ay isang kilalang scammer at si Michelle ay may intensyon na punamanggulo sa mga ari-arian. Ang mga ito ay tila inihanda upang sirain ang kanyang reputasyon. Tila may isa pang kalaban na nagtatago sa dilim. Ang gabi ay tila bumalot sa kanila ng isang hamon. Ang mga larawan at dokumento sa envelope ay nagpatindig ng balahibo ni Ricardo. Ang paglabas ng mga lihim tungkol sa nakaraan ni Michelle na tila nagpapakita sa kanya bilang isang oportunista at isang kasabwat ng isang manloloko ay nagpabalik sa kanyang mga nakaraang pagdududa. Alam niyang gawa ni Gloria ito, isang huling pagtatangka na sirain sila. Ngunit ang sakit sa mga mata ni Michelle ay hindi maikakaila. Michelle, ano ito? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay maingat at malumanay. Ngunit may bahid pa rin ng pagkabahala. Hawak niya ang mga larawan. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Michelle na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay namutla. Niyakap ni Michelle ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ito ang nakaraan ko, Ricardo. Ang nakaraan na pinilit kong ibaon sa limot. Nagsimula si Michelle na magkwento. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkabata niya sa isang mahirap na probinsya, ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at ang pagkakakilala niya sa ama ni Aya. Isang lalaking matamis magsalita, magaling mangako, ngunit sa huli ay isang manloloko. Naniwala ako sa kanya, Ricardo, sabi ni Michelle. Ang luha ay umagos na sa kanyang pisngi. Naniwala ako sa kanyang mga pangarap.
sa kanyang mga pangako. Iniwan niya ako nang malaman niyang buntis ako. Iniwan niya ako na walang-wala, na may isang bata na kailangan kong buhayin. Ikinuwento niya ang paghihirap niya bilang isang nag-iisang ina, ang kanyang pakikipagsapalaran upang itago ang katotohanan sa likod ng ama ni Aya upang protektahan ang kanyang anak mula sa kahihiyan, ang kanyang paggawa ng iba't ibang trabaho upang makahanap ng pera para sa gamot ni Aya. Ang lahat ng paghihirap ay tila bumalik sa kanya ng sabay-sabay. Niyakap ni Ricardo si Michelle ng mahigpit. Ramdam niya ang sakit at pait sa bawat salita nito. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng matinding awa at pagmamahal. Ang pagdududa ay tuluyang nawala. Ito ang katotohanan. Ang nakaraan ni Michelle ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang pagmamahal para kay Aya at ang kanyang katatagan ay higit pa sa anumang pekeng dokumento. Patawarin mo ako, Michelle, kung sandaling nagduda ako. Bulong ni Ricardo, ang kanyang labi ay dumampi sa buhok ni Michelle. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo. Protektahan kita. Protektahan natin si Aya. Hindi natin hahayaan na masira ang buhay niyo ng mga kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Michelle ang tunay na seguridad, ang tunay na pagmamahal. Hindi na siya nag-iisa. May kasama na siyang lalaking handang maniwala at ipagtanggol siya. Kinagabihan, habang payapang natutulog si Michelle sa kanyang tabi, hindi pa rin mapakali si Ricardo. Kinailangan niyang ayusin ang lahat ng gulo na idinulot ni Gloria. Kinailangan niyang linisin ang pangalan ni Michelle. Ginawa niya ang ilang tawag sa kanyang abogado, binigyan siya ng instruksyon na hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa ama ni Aya at siguraduhin na walang sino man ang makakasira sa reputasyon ni Michelle at Aya. Sa sumunod na umaga, habang nag-aagahan sila, naramdaman ni Michelle ang kakaibang pakiramdam. Nahihilo siya at pakiramdam niya ay nasusuka. Tumakbo siya patungo sa banyo at doon, ibinuhos niya ang kanyang kinain. Pagbalik niya sa mesa, tinitigan siya ni Ricardo ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba, Michelle? May sakit ka ba? Umiling si Michelle, ngunit ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang kanyang isip ay tila nagbabalik sa mga nakaraang karanasan. Ang pagkahilo, ang pagsusuka, ang pagod. May isang posibilidad. Nagulat siya. Hindi kaya. Hindi kaya totoo ang iniisip niya. Ang isang bagong buhay, isang bagong simula. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, hindi mapakali si Michelle. Ang kakaibang pakiramdam ng pagkahilo at pagsusuka ay nagpatindi sa kanyang kaba. Nang araw na yon, nagpumilit si Ricardo na samahan siya sa doktor. Walang imik si Michelle habang naglalakbay sila patungo sa klinika. Ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan at matinding pag-asa. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, ipinanganak ang isang nangiti sa mukha ng doktor. Congratulations, Michelle! You're pregnant. Parang tumigil ang mundo ni Michelle. Lumaki ang kanyang mga mata at isang butil ng luha ang umagos sa kanyang pisngi. Buntis siya. Isang bagong buhay. Isang bunga ng pagmamahalan niya at ni Ricardo. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng paghihirap, may isang bagong pag-asa na umusbong sa kanyang sinapupunan. Lumingon siya kay Ricardo. Ang mukha nito ay gulat din, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malawak at matamis ng ngiti. Niyakap siya ni Ricardo ng mahigpit. Halos mawalan siya ng hininga. Buntis ka? Michelle, totoo ba ito? Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at hindi makapaniwala. Tumango si Michelle habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Opo, Ricardo. Pagbalik nila sa hasyenda, ang buong bahay ay tila nababalot ng bagong enerhiya. Si Aya nang malaman na magkakaroon siya ng kapatid, ay labis na natuwa. Niyakap niya si Michelle at Ricardo ng mahigpit. Magkakaroon na po kami ng baby. Family na po tayo. Ang inosenteng salita ni Aya
ay lalong nagpatindi sa kanilang kaligayahan. Kinagabihan, sa ilalim ng malalim na gabi at sa liwanag ng buwan, dinala ni Ricardo si Michelle sa hardin, sa gitna ng mga namumulaklak na rosas. Hinawakan niya ang kamay ni Michelle, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Michelle? Nagsimula si Ricardo. Ang kanyang boses ay malalim at emosyonal. Kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang bulsa. Ito ay ang lumang kontrata ng kanilang kasal sa papel. Dahan-dahan niya itong pinunit sa maliliit na piraso. Ang bawat piraso ay tila sumisimbolo sa pagtatapos ng kanilang nakaraang transaksyon. Pagkatapos, lumuhod siya sa harap ni Michelle. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at sa loob nito ay isang maliwanag na singsing na may diamante. Michelle Alcaraz, sabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ko na kailangan ng isang pekeng pamilya. Hindi ko na kailangan ng asawa sa papel. Ang kailangan ko ay ekwa. At ang ating mga anak. Mahal kita, Michelle. Magpakasal ka sa akin. Sa totohanan, buong puso. Niyakap ni Michelle si Ricardo ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Opo, Ricardo. Opo. Mahal na mahal din kita. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, ang lahat ng paghihirap ay tila nawala. Ang dating sugatan nilang mga puso ay naghilom na. Ang Hacienda Vergara ay hindi na isang ginintuang hawla, kundi isang tahanan na puno ng pagmamahal at pag-asa. Samantala, sa isang malayo at madilim na selda, nakatanggap si Gloria ng isang tawag. Ito ay ang kanyang abogado. Binaba na ang kaso mo, Senyora Gloria. Walang sapat na ebidensya para sa mga akusasyon mo laban kay Michelle. Ngunit sa mga kaso mo sa fraud at attempted murder, matibay ang ebidensya. At ang Hacienda Vergara ay tuluyan ng napunta kay Ricardo at sa kanyang bagong pamilya. Nanlumo si Gloria. Ang kanyang huling pagtatangka na sirain sila ay nabigo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala. Ang kanyang galit ay hindi na apoy, kundi abo na lang. Lumipas ang mga buwan at ang Hacienda Santa Victoria ay tila nagbago ng husto. Hindi na ito ang tahimik at malungkot na hacienda na dating pinaninirahan ni Ricardo. Sa halip, ito ay puno ng tawanan, pagmamahalan, at ang mga tunog ng mga batang naglalaro. Ang dating bakas ng kalungkutan sa mga dingding at pasilyo ay napalitan ng liwanag at pag-asa. Isang araw ng tagsibol, isinilang ni Michelle ang isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Mateo. Ang pagdating ni Mateo ay lalong nagpakumpleto sa kanilang pamilya. Si Aya, ngayon ay mas matanda na, ay naging isang mapagmahal na ate, palaging nakabantay sa kanyang maliit na kapatid. Nasa hardin sila Michelle, Ricardo, Aya, at si Mateo. Nakaupo sila sa ilalim ng isang malaking puno na bagong tanim, isang simbolo ng kanilang bagong simula at ng pag-usbong ng kanilang pagmamahalan. Si Aya ay masayang naglalaro sa damuhan habang si Mateo ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Michelle. Si Ricardo naman ay nakayakap kay Michelle. Ang kanyang tingin ay puno ng pagmamahal at pagpapasalamat. Naalala ni Michelle ang gabing sila ay pinalayas mula sa kanilang tirahan, ang gabi na tila nagtapos sa kanilang mundo. Ngunit ang gabing iyon din ang naging simula ng kanilang bagong buhay. Naalala niya ang kanyang takot at ang kanyang mga luha. Ang kanyang pagtitiwala sa isang kontrata, sa isang kasal sa papel. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa tunay na pagmamahalan, sa tunay na pamilya. Si Ricardo naman, naalala ang kanyang pag-iisa, ang kanyang pagkalugmok sa nakaraan, ang kanyang pagtanggi sa bagong pag-ibig. Ngunit ang pagdating ni na Michelle at Aya ay nagbukas ng kanyang puso, nagturo sa kanya na muling magmahal, muling magtiwala, at muling mangarap. Ang kanyang buhay, na puno ng sakit at pagsisisi, ay napalitan ng kaligayahan at kapayapaan.
Naramdaman ni Michelle ang paghaplos ni Ricardo sa kanyang buhok. Salamat, Michelle, bulong nito. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na magmahal muli. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang tunay na pamilya. Ngumiti si Michelle. Salamat din sa iyo, Ricardo. Salamat sa pagiging tahanan ko. Salamat sa pagiging pamilya ko. Si Aya ay lumapit sa kanila. Hawak ang isang bulaklak. Mama, Papa, para sa inyo po. Sabi niya, inabot ang bulaklak sa kanila. Niyakap ni Ricardo at Michelle si Aya. At kasama si Mateo na mahimbing na natutulog, tiningnan nila ang kanilang tahanan. Ang Hacienda Vergara, na dating puno ng anino ng nakaraan at ng mga lihim, ay ngayon ay puno ng liwanag, tawanan at pag-ibig. Ito ang kanilang pamilya. Hindi ito nabuo dahil sa obligasyon o dahil sa isang kontrata. Ito ay nabuo dahil sa pagmamahalan, pagtitiwala, at sa tapang na magbukas muli ng puso matapos ang lahat ng sakit at pagsubok. Ang bawat bagyo ay may katapusan, at pagkatapos ng bawat bagyo, laging may sumisikat na araw. At para kina Michelle, Ricardo, Aya, at Mateo, ang araw na yon ay sumikat ng mas maliwanag kaysa dati. Nagbibigay liwanag sa isang pamilyang binuo sa pundasyon ng pag-ibig, pag-asa, at walang hanggang kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Michelle at Ricardo. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, marubdob ang pasasalamat namin sa inyong paglalaan ng oras at puso upang samahan kami sa bawat kabanata ng pag-ibig at pagsubok ni na Michelle at Ricardo. Ramdam namin ang inyong pagmamahal sa bawat sandaling pinakinggan nyo ang kanilang kwento. Ang paglalakbay na ito, mula sa pagiging isang simpleng ideya hanggang sa pagiging ganap na kwento, ay puno ng emosyon at aral. Sa bawat salitang isinulat namin, naroon ang pag-asa na sana'y naihatid namin sa inyo ang bigat ng bawat pasakit at ang tamis ng bawat tagumpay. Ang paglikha ng mundong ito sa Hacienda Vergara, kasama ang mga karakter na sina Michelle, Ricardo, Aya, at maging si Gloria, ay isang matinding karanasan. May mga sandali ng kasiyahan sa paghabi ng mga twist at damdamin, at mayroon ding hamon sa pagpapanatili ng apoy ng pag-ibig sa gitna ng unos. Ngunit ang bawat pahina ay isinulat ng may pagmamahal sa pag-asang mahipon ito ang inyong mga puso at mag-iwan ng isang pangmatagalang impresyon